Good evening, I'm Pinky Webb. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. More than 500 billion pesos poured into flood control initiatives, yet nearly 20% of that massive budget went to just 15 contractors, while more than 6,000 projects have no clear details. With red flags stacking up, one mayor is stepping forward and is willing to lead a probe into the issue. Let's get on point with Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Mayor Benji, good evening to you. Welcome to the show, and thank you so much for your time. Good evening, Pinky. Good evening to our viewers. Thank you for having me today. You must have been quite happy when you heard the president say that he wanted a review of the flood control projects, especially during his administration, that could actually even go to the earlier or the later parts possibly of the previous administration. He wasn't kidding. He gave us a review. He showed it to the public. Let's talk about that. From July 2022 to May 2025, he claims there were more or less 9,885 flood control projects implemented worth 545 billion pesos. Let's start with that overarching theme, Mayor. Do you see anything wrong with that? Almost 10,000 flood control projects to the tune of 545 billion pesos. Siguro ang titingnan natin dito, saan ba nilagay yung mga flood control projects? Are these places really flood-prone areas? Or these are just simply areas that we're in, certain politicians are just so influential? Isa yan siguro mga titingnan natin. And it appeared that marami palang lugar na nagkaroon ng flood control projects na hindi naman talaga kailangan. So isa yan sa mga dapat titingnan natin sa investigation. What else? Another is the huge amount. There should be a technical study that would really determine how much is needed for this particular project. And another is, why is it that it's only limited to a few contractors? Although many other contractors were able to get some of the projects, but majority of the projects were limited to 15. So what really happened? Again, we have to find out who are the people behind it. You mentioned that. That was actually my next topic that I wanted to discuss with you. 100 billion of the 545 billion pesos, roughly 20%, actually went to 15 contractors, according to the DPWH. Is this suspect? Is this dubious? Is this a concern? Well, apparently something happened, no? There's no doubt there is some sort of rigged bidding. Kasi nga, kung titignan mo, talagang merong favored na contractors. There are favored contractors. And the reason why they are favored contractors, because they can deliver the package. For example, for a 100% na funding, about 58% goes to 58% are taken out of the total amount and goes to someone else's pocket. Ano? Out of the 58%, siguro yung legitimate lang doon yung 8%. And that represents yung VAT at yung bond. Yung the rest, napupunta yan, 25% goes to the funder. Saan ba galing yung fund? No? Sino nag-provide ng fund? 25% goes to that. 3% goes to the back. No? 7% goes to the implementing agency for flood control projects. Napunta yan sa DPWH. Meron din 1% para sa material testing. No? At meron din 3% para dun sa mga bidders na nag-back out na lang. Ano? Kaya makikita mo talagang rigged bidding. Ano? And another is 1% din para sa inspectors. So that's a total of 58%. So naiwan na lang sa project is 42%. Wala pa doon yung profit ng contractor, which is around 18 to 20%. So dyan talaga lalabas na magiging substandard. The first thing that I ask contractors, okay, this is the amount that is left. What are you going to do?
sabi nila, we're forced to do a substandard project. Okay. And another is dahil yung material testing, nabibigyan din, maski nag-fail yung material, ipapasa pa rin siya. That adds to the substandard project. Mayor, help us understand exactly what you just said a while ago. Kasi sinasabi nyo, may 58% at may 42%. Yung 42%, ang sinasabi nyo, ang actual na ginagamit lang doon sa pagpapagawa ng proyekto on the construction, is that just 42% of the 100%? Hindi pa pinky kasi doon sa 42% wala pa yung profit ng wala pa yung profit ng contractor, assuming na yung contractor gets about 10% na lang or 12%, ano. So ang iwan na lang sa project is 30%. Okay. So 30%, let's say 100 million pesos. 30% of that would be 30 million pesos, hindi ho ba? 300. 100 million pesos, sir. 300,000. Sorry, 300,000. Okay. Yun lang po yung parang lumalabas na cost ng proyekto. Project. Opo, Yeah. 30% Yun lang po. ang gagamitin na fund to execute the project. Can you help me understand more about that 58%? Sabi niyo po, may 25% si funder, meron pong 7% si ahensya, meron pong 1% si material testing, 3% si bidders. Kindly expound, sir. Okay, yung 3% kasi para, sabi ko nga, rig bidding. So ang gagawin, kakausapin na lang yung mga bidders at sasabihin, okay, lahat kayo tatanggap na lang ng total 3%. Ayun na share ninyo rito. So yun na i-deliver ng contractor sa kanila. Tapos meron din para sa mga inspectors din. Let us say engineers going to inspect kung compliant, bibigyan sila ng 1%. So yung mga engineers, they don't really care kung compliant yun. Basta importante sa kanila, tatanggap nila yung 1%. And then of course, the insurance and the VAT, that's a total of 8%. So that makes up the 58%. So ulitin ko ulit, 42% na lang na iwan, assuming that the contractor gets 12% as profit, then 30% na lang ang iwan sa project. Kawawa naman po tayo dun sa perang, let's say, 100 million pesos for a project. Kung 100 million ang pera sa project, 30 million na lang ang gagamitin sa project talaga. That's what I was trying to say a while ago, Mayor. 30 million po. Kumbaga, naglagay po ng budget ng 100 million, pero yung actual cost lang talaga nun is 30 million. Siyempre kailangan din kumita ng contractor, hindi ho ba? Sabi mo nga, 42%, kikita siya ng 12%. 30% na lang ang natira. So sa 100 million, 30 million lang yung naging cost ng project. Yes, yes. When you talk about a agency, sabi mo po, 7% sa agency at 1% sa engineer. Sino po si engineer? Sino po si agency? Well, yung agency is the implementing agency for flood control project. Obviously, DPWH. Tapos meron din isa-set aside na mga 1% din sa mga ibang mga inspectors. Mm-hmm. And that is common, sir? This is actually the I would say, the industry practice. No? Unwritten law among the contractors, DPWH, at syempre, yung politician. Alam mo meron pa pala, nakalimutan ko pala, Pinky, meron pa palang pass-through. Kaya that makes up the 58%. Kasi may pass-through. Kasi yung funder, galing yan sa taas no? Tapos, kung gagawin niya sa isang distrito, yun yung tawag doon yung pass-through percentage o pass-through share. Usually, nabibigay yan sa congressman. Bakit ho congressman lang, Mayor? Why not other officials? Di ba ho ba pwede ang mayor, vice mayor, governor, senador? Mag-uusap na lang sila ng congressman, let us say nabigyan sila ng 5%. Doon sa 5%, let us say doon sa 5%, nakatanggap sila ng 50 million. Siguro ang sharing nila doon, mga 70-30. 70 doon sa congressman, 30 sa mayor o sa governor. Bakit ho mas malaki ang congressman? Mas malaki yung congressman dahil syempre siya yung lumapit doon sa funder sa taas. Siya din po yung naglagay doon ng budget doon sa during the budget processing. Would that be correct, sir? O kaya kinuha nila yan kasi
merong mga, doon sa funding kasi, merong kumbaga discretionary fund, yung mga powerful politicians, kaya hihingi ka sa kanila, doon ka, meron silang share doon. Has there been any, has anyone ever tried to bribe you about this, sir? Meron. Doon sa aming Youth Convergence Center. No? Ang nai-offer sa akin is 10% of the total contract price na 380 million pesos. So nag-offer sila na 38 million. Mhm. That was about 3 years ago. Meron din yung sa sa road safety. Alam mo yung yellow barriers? Yes, sir. I was offered 6% naman kasi yung funding will be coming from influential politicians upstairs. Yung influential politician upstairs, sino, who would these be? Would these be, ano bang upstairs sa mayor? Governor? Congressman? Mostly from people from Congress. So. And you mean both chambers of Congress? Yes. Ano pong naging tugon nyo nung in-offer kayo ng 10% doon sa 380 million? Pinagalitan ko ka, tinawag ko yung kontrakto, tapos pina-terminate ko, pinagalitan ko sa opisina ko. Tapos pina-terminate ko na kagad, hindi na namin sinama dun sa bidding. Outright, sinabihan ko na kagad yung head ng back, huwag nang isama yan sa bidding. Do you see that contractor, Mayor, in any of the contractors na the President had mentioned? Yeah, may mga kakilala ko doon sa mga contractors. Some of them are actually familiar to me. Kasi may mga projects din sila sa Cordillera area, sa Luzon area. But kasi sabi nga ng Pangulo, 'di ba, he's not wala pa siyang sinasabing may pagkakamali itong mga 'to. Syempre nasa initial stages pa lang ng investigation, but among the companies that you've seen so far, I mean, to be fair, would there be, companies that are really credible? Is it possible, I guess my question is, that's why some of them get a big amount because they are credible or they do the job well, sir? Well, some of them are actually credible din kasi marami sa kanila quadruple A. And that's quite in terms of standards, in terms of capacity, capability, talagang, and in terms of funding, talagang capable sila to carry out the project. Ang nakapagtataka lang is bakit nalimit sa kanila at bakit sila yung paborito. At alam mo, paborito sila dahil marunong silang mag-deliver nga. Magaling na rin sila, pero kasi ang industry practice is meron kang magbibigay ka eh. Kailangan mo magbigay para makuha mo yung project. At siguro magaling lang silang mag-deliver ng package sa mga influential people. Kaya sila napipili. So magaling sila. Alam mo dyan, Pinky, dyan paborito, favoritism din eh. Favoritism din eh. Kaya makikita mo doon sa mga distrito, meron talagang paulit-ulit na ito yung contractor. Opo. Actually, a look at the website of the President, you'll see a number of them pare-pareho, and which even the President was saying, it was strange na meron pong mga lugar na halos pareho yung amount, pero syempre iba naman yung magiging disenyo o yung lawak o yung quantity na kinakailangan. Why did it even get to that, Mayor? Did we, number one, is that possible? Number two, if that was fraudulent, hindi ho ba kahit papano may konting takot man lang na ang inibalang ay siguro 1,000, 1,025, parang ganun po dun sa ibang mga numbers na nakita ko? Yes, Pinky, alam mo, indicator yan eh. Bakit pare-pareho? Iba-iba naman ang sitwasyon, di ba? Iba-iba naman lugar, iba-ibang terrain. So, ibig sabihin yan, walang maayos na technical study o kaya hindi sinunod yung technical study. Kasi every big project, there should always be a technical study. And experts are actually involved to determine ano ba talaga yung kailangan dito sa project na to, anong klaseng technology yung gagamitin, and at the same time, ano yung cost. Pero nababago kasi
pagdating na doon sa pag-submit na, binabago na. No? Lolokohin na. Pagdating doon sa execution, doon na nila lolokohin lahat. For example, yung embankment, kailangan ng 9 meters na embedment. Ibig sabihin embedment, yung ilulubog mo yung sheet pile, let us say sheet pile, ilulubog mo yun hanggang doon sa load-bearing depth, o yung embedment na tinatawag. Ang ilulubog mo doon, sabihin na lang natin, 6 meters. 6 meters. Ang gagawin ng mga kontraktor, para mahabol nila kasi ang laki nung naibigay nila sa mga politiko, para mahabol din nila yung kanilang profit, gagawin nila, ang i-embed lang nila, mga 3 meters lang. Kalahati. Yeah. Yeah. Quick question before we go on a break, Mayor. Sino ho ba nag-a-award dito sa mga contractors? Well, pag sa flood control project, it's of course yung implementing agency, nagpabid yung DPWH. But, meron ho bang influence ang kahit na sino sa DPWH para po paboran ang isang contractor? Well, usually ang nagdidesisyon niyan yung politiko, yung congressman. Kasi siya yung naghanap ng pondo, siya rin ang didikta. And usually, pag siya ang didikta, yung paborito niyang congressman, kung ay paborito niyang contractor, kung hindi siya ang contractor. Kasi ang daming scheme eh. Ang daming scheme. Yeah, that's why we're trying to understand it. Actually, I even wanted to go to the stages of corruption, Mayor Benji, but we need to take a very short break. We'll continue our discussion with Baguio City Mayor Benjamin Magalong when we return. Stay tuned. This is On Point. Welcome back. Still with us, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. I was going to ask you, sir, about the stages of corruption para lang po matulungan nyo kami dahil sabi mo nga madaming scheme. What I want to find out is from the NEP to the GAA to the GAB to the actual implementation, maybe something that is digestible or something that we can understand, Mayor. Okay. Dalawa yan. Either yung congressman is the contractor or yung congressman is simply the pass-through lang siya, pass-through lang. Meaning, idadaan lang sa kanya yung pera o siya naghanap ng fund at nakausap niya yung mga very powerful na mga kongrehista. Okay, unang-una, sabihin na lang natin na hindi siya contractor. So, aasa na lang siya doon siya ang mamimili ng contractor, ire-recommenda niya sa DPWH, tapos ang tatanggapin na lang niya, yan yung pass-through na share niya. Usually, it's about 5 to 10% ang nakukuha niya dyan. May mga kongrehista na kongrehista na okay na sila yung 5%. Meron naman yung maraming siguro, hindi pa satisfied sa 5%. He will demand 10% na share niya. Pero yung share talaga sa taas, ang talagang standard is about 25%. Now, kung ang kongrehista naman is a contractor at gusto niyang siya ang mag-implement ng project, ang gagawin niya is kukuha siya ng isang contractor. Babayaran na lang niya ng royalty para hindi halata. Alangan naman yung gagamitin niya, yung company niya mismo. Halatang-halata yun. So kukuha siya ng ibang contractor, sasabihin niya doon sa contractor, ito na lang gagawin ko sa iyo, bibigay ko sa iyo, royalty na lang. Ako na rin ang magpapatakbo ng project. At the same time, sasabihin niya dun sa contractor, para makabawi ka pa, bibigyan pa kita ng isang project dito sa distrito ko, ikaw na rin ang gagawa ng multipurpose hall. So yung contractor naman, tuwa-tuwa na siya. Tuwa-tuwa na siya dahil kahit paano, magkakapera pa rin siya. Doon sa mga contractor naman na talagang sila yung contractors, mabigat sa kanila yung 50% na natanggal. Average, 58% na natanggal. So, doon sa 42% na naiwan, 12% na lang, pero kulang pa rin yung sa kanila. Kasi nga, malaki pa rin yung gastusan. And for them to be able to be financially and economically viable, actually, ang kailangan na profit ng mga contractor man nandiyan sa mga 25 to 30%. Pero dahil talagang pigang-piga, ang gagawin nila, mapipilitan sila mandaya. Kaya
ang gagawin nila ngayon, dadayain nila yung sheet piles. Doon nila aayusin ngayon. Sa Instead, materyales. i-embed nila yung 6 meters, 3 meters na lang. Meron nga isa dyan, 1 meter lang. Meron nga akong picture na nagulat ako nung nasira yung dike, 1 meter lang ang naiwan sa sheet pile. So una kong tinanong sa contractor, bakit 1 meter lang? Naputol ba yung sheet pile? Sabi sa akin, sir, hindi po mapuputol yung sheet pile. Talagang 1 meter lang po ang nilagay nila dyan instead of 9 meters o kaya 12 meters. Talagang 1 meter lang. So dadayain nila para talagang sa mga materyales, dadayain Makabawi nila. sila. Oo. Sa Gabyon naman, if you are familiar with Gabyon, yung Gabyon na yan, yung ibabalot yung mga bato na malalaki, babalot nila sa 1 by 1 na mga wires. Ang gagawin nila, let us say yung Gabyon has about 11 layers. Ang ibabalot lang nila yung first 3 or 4 layers. Yung iba na doon sa baba, kung ba na nila, ilalamsam na lang nila, isasalpak nila, babalutin na lang nila ng wire, pero hindi na doon sa Gabyon talaga na 1 meter by 1 meter. Kaya makikita mo, pag nagkaroon ng erosion dyan, ang pauso ilalim, hukay na yung ilalim. Kaya talagang andaling masira nung Gabyon. Mayor, paano ho kaya ito matitigil? Do you think that because you have the president now telling the public what is going on, do you think that there will be accountability? Will we be able to find out the mistakes, the wrongdoings, and even because you've mentioned congressmen and possibly congressmen involved? Yeah, hopefully sana ganun ang direction ng ating presidente. Hindi lang maihinto dyan sa contractor, hindi rin lang maihinto dyan sa DPWH. Sana tuloy-tuloy yan para really ma-determine natin kung sino are the politicians behind it. In fact, kung titignan mo talaga, sila yung pinakamalaking share. Sila rin yung lumalabas na mastermind. Sabi ko nga this is a highly syndicated and organized crime activity or criminal activity among powerful individuals na dapat talaga ma-identify, and with the right investigation and the right collection of pieces of evidence, then meron talagang mapapailan ng kaso dyan. Sana ganun. Mayor, And I'm pretty sure na merong strategy siguro si Presidente, kaya nakikita nyo, unti-unti niya nilalabas. Pero Mayor, I saw that you mentioned there are about 60. Would I be correct, sir? Please correct me if I'm wrong. 62 congressmen that could be involved? Nanggaling ho ba sa inyo yon? Never. Hindi. Galing sa isang source yan. Galing sa isang source yan sa loob ng House of Representatives. And the information actually came from Senator Ping. I see. Senator That there are, to be niyan, clear, sir, there's a source from Senator Ping that said what? Siya nagsabi na there are 67 contractors among the members of the House of Representatives. I see. So, 67 yan. And you were also willing, hindi ho ba? Sabi nga nila, kung may alam si Mayor Benji at merong alam si Senator Ping, maaari bang magdumiretso na sila kay Pangulo at magsabi sa Pangulo? Has the President even reached out, or is this something you're willing to do? Well, in due time, mag-usap kami ni Senator Ping. At the same time, we will gather all our evidence and essential information so that we can hand it over to the President. Pero alam mo, napakaraming trabaho yung ating Presidente, no? At marami pa siyang concerns na iba. Siguro pinakamaganda rin dito is sana may ma-appoint na investigating agency or isang lead investigator para sa kanya lang namin ibibigay, turn over na lang yung aming mga ebidensya na naipon. At marami pang dumarating sa amin. Opo. Madami. Would you be willing to lead that investigation if and when the President maybe decides to do this and designates you? Kayo ho ba'y willing na gawin ito, pangunahan ito? Well, kung magdesisyon ng Presidente natin na sabihin na I want Magalong to take the lead in the investigation, willing naman ako because I've done it before when during the time of President Noynoy, wherein sometime in 2013 he called me up, he reported to Malacanang, at talaga makita mo talaga na highly agitated siya, frustrated siya doon sa mga projects ng NIA. Ang daming ghost project, ang daming mga
to borrow the words of President BBM, sabi nga, palpak, gumuguho pa. Kaya he appointed me as the lead lead investigator of those anomalies sa NIA. Yung pong sinasabi ni Senator Ping na 67 contractors doon sa House of Representatives, Mayor, do you know them? Will you be able to identify them? Marami ako ma-identify doon, marami ako ma-identify doon, Pinky. No? Pero siguro yung ako, the way I see it, yung 67 na contractors na binanggit ni Senator Ping, probably ito yung mga identified talaga na contractors that who won, and before they became members of the House of Representatives, kung na sila, mga contractors na nila, well-known contractors. Pero iba yung naging contractor nung naging congressman. Iba pa yon, no? At ito naman mga congressman na to, ang ginawa nila para hindi halata, yung mga contractors, yung mga asawa nila, yung mga anak nila, kamag-anak nila. Pero behind the scene, yung nagmamando, yung nagmamanage pa rin yung congressman. So dalawa po yun. Yung dating contractor na naging congressman, ika nga ninyo, o yung congressman tapos naging contractor? Oo, kasi alam mo, kumbaga parang join the, if you cannot beat them, might as well join them. Kaya talagang nasira na rin yung kanilang mga values at sumama na rin sila kasi nga talaga nakita nila na very profitable. Hindi ho ba darating yung panahon, Mayor, do you think that, sino ba nagsabi nun? Dating si Secretary Neri, moderate your greed. Naalala niyo po yun, yung kanyang mga salitang, kung di ako nagkakamali, si Secretary Neri yun before. But anyway, what are your hopes for this now that the President has shown seriousness in trying to look into this and hopefully find ways to better the situation and I guess utilize the money really for what is intended, for where it is intended to be? Well, at this point in time, looking at the developments, I'm a bit optimistic that something will happen. Hopefully, kung merong ma-filean ng kaso na politiko, talagang I would say na talagang the president really is determined to address corruption. Pero hindi lang sa flood control sana, no? Alam mo, natutuwa pa nga yung ibang mga congressman dyan na hindi involved sa flood control pero involved sila sa ibang mga anomalya tulad ng asphalt overlay, mga road opening, mga bridges, mga cat's eye, mga rock netting, dyan sa solar lights. Napakarami pa. Alam mo, tuwa pa sila, pumapalakpak because so far so good, hindi sila napapansin. We have to have a part 2 of this because you are right. There are so many problems, of course, sa asphalting pa lang, kung ilang inches dapat yan, ay ilang inches lang ang ginagawa. Hindi lamang yun, tama ka sa cat's eye. But yun ang sinasabi nilang prone to corruption din daw. At gaya ng sabi mo, yung pinakabago sa aking nakita sa pag-iikot ay itong tinatawag na solar lights na halos wala pong ilaw. Yes. And talagang exorbitant. Can you just imagine yung cat's eye, 11,720 ang presyo niya. Pero ang totoong presyo lang niya, 1,800. Kasama na installation, may profit na yung supplier. Yung naman, yung solar lights, can you just imagine, per post, 157,000 pesos. Pero totoong presyo lang yan, nandiyan yan sa 34 to 40,000 lang yan. Nagkamali pa nga ako nung sinabi ko 46,000. And how many hundreds of thousands of posts, of electrical posts ang tinayo dyan. At marami na rin, hindi gumagana. Ganun na rin yung cat's eye. Yeah. Millions and millions of pieces were procured. Billions. And I suspect mga 200 billion yan in 3 years ang na-procure na mga cat's eye. And really, kailangan po talaga yan dahil malaking tulong po yan sa mga nagmamaneho sa gabi. We'll have a part 2, especially when you're in Manila. Maraming salamat po sa inyong oras. Baguio City Mayor Benjamin Magalong, thank you, sir. Maraming salamat, Vicky.
That's On Point. Join us again tomorrow, 7:30 p.m. here on BNC, the Billionario News Channel. I'm Pinky Webb. Thank you for watching.